Hello! Magandang araw mga kasari-sari! Andito naman po tayo sa isa nating episode ng Sari-Saring Luto at Kwento. So ngayon po ay napakaraming request kasi ang nagsasabi na bakit hindi niyo lutuin, Kuya Ron, yung beef pares. So ngayon, trending yata to ngayon sa Pilipinas itong beef pares to dahil kay Diwata, di ba? Pero definitely, beef pares has been a very popular beef stew dish in the Philippines. Sa alam nyo ba na portion natin, ang beef pares ay nagsimula noong 1979 sa isang maliit na karinderya sa Calle Retiro sa Quezon City. So, tinatawag din yon na Pares Retiro. Kasi nga, napakadami yatang during those times, napakaraming gawaan or nagluluto o gumagawa ng paresan kasi I think mga karamihan sa mga customers nila noon mga jeepney drivers, mga estudyante, so hanggang naging popular siya at dahil nga pares, dahil it consists of beef stew dish and then pinaparesan yan ng garlic fried rice. Tapos I think yung pinagpakuluan nila yung beef or yung kalitiran ginagamit nila yun na beef broth na sabaw. So parang it's a complete meal, kaya nga pares ng tawag doon kasi pinaparesan nung dalawang meal ang combo, sa combination of dishes, kumbaga. But definitely ngayon po gagawin natin napakasimple. Sabi ko nga palagi, huwag kayong matakot magluto dahil cooking is simple and easy. So ngayon, gabayan niyo po ako, samahan niyo ako at lulutuin natin ang beef pares na ito. Ngayon, ito na po yung mga ingredients. Hello mga kasari-sari. So ngayon, andito tayo ngayon sa mga ingredients. So makikita nyo, hindi naman ganun kadami ang ating gagamitin sa pagluluto ng beef pares. So una, papakita ko sa iyo, mayroon tayong brown sugar. This is just to balance yung ating pares. 2 tablespoons ng brown sugar. Of course, hindi mawawala dyan ang bawang, minced garlic para sa ating panggisa sa karne ng baka. Andyan yung luya. I use a medium-sized ginger cut into strips. And of course, chopped onions. Itong onions na po, depende po kung anong preference ng cut. Maliliit, malalaki. Kasi matutunaw naman po yan habang pinapakuluan natin yung ating litid or karne ng baka. Gagamit po tayo ng spring onions para sa garnishing natin later on, both sa garlic rice saka sa ating pares. Nagamit din po ako ng 2 pieces of bay leaves or laurel, dahon ng laurel. Of course, hindi mawawala dyan ang ating star anise. Yan. So, just few pieces po ng star anise kasi depende po yun kung gaano nyo kadami ilalagay. Depende po sa panlasa nyo. But sa akin definitely, mga like siguro 5 pieces ng star anise. Hindi rin mawawala dyan ang ating cornstarch. Ang ating cornstarch po ay gagawin lang natin mamaya na magiging yung ating sabaw medyo slurry. So gagamitin lang po natin yan for slurry purposes. Of course, gagamit din po tayo ng Chinese 5 spices. I use 2 teaspoons. Ito, para lang mabango at malasa yung ating beef pares. Of course, asin para sa panlasa natin with this pares with this amount ng beef. Gumamit po ako ng 2 teaspoons din po. Garlic powder, 1 teaspoon of garlic powder, and then black pepper, depende po kung anong preference nyo, pwede po yung buo na paminta. Sa akin po yung durog na paminta natin ginamit, gumamit din po ako ng 1 teaspoon of this. So ito po yung mixture nun. So pinaghalo ko na po dyan, yung asin, garlic powder, ground black pepper, saka yung ating Chinese 5 spices. And of course, hindi mawawala dyan yung ating karne ng baka. Ang preference ko po, kung gagawa tayo ng beef pares, yung may litid-litid ng konti, saka yung may konting taba-taba like this one. Ikita nyo yun. At may mga kalitiran yan. So, kasi masarap yan, habang pinakuluan na at malambot na, mas masarap yung ating yung beef pares. So, yun. Samahan nyo ako at start natin magluto ng ating beef pares. Okay, mga kaibigan, mainit na yung ating lutuan. Ang gagamitin ko po na panggisahan natin ngayon is yung atin pong pressure cooker kasi dyan po natin palalambutin yung karne ng baka later on. So maglagay lang po tayo ng konting mantika. Nakalimutan ko po kanina sa ating ingredients yung mantika. So about siguro
about 3 tablespoons ng ating vegetable oil. Any oil po, yung preference nyo. Panggisa lang naman natin yan sa ating mga aromatics saka sa ating beef. So, unahin na po natin. Lagay na po natin yung ating sibuyas. So, kita nyo naman yung ating sibuyas. Wala pong preference yan kung ano po yung gusto nyo na cut. So, any cut will do. Pwedeng malalaki, pwedeng maliliit. Kasi nga, ipe-pressure cook lang naman natin yan later on eh. Di ba? So, yan. Habang niluluto natin yung sibuyas, pwede natin ilagay yung ating bawang. So, yan. Yung ating bawang. Bango. Tapos, pag i-combine pa natin yan, yung ating garlic. Ayan. Yung garlic po natin, pampalasa po din yan. Saka, at the same time, yung purpose din po niyan is maalis ng konting lansa yung ating karne ng baka habang ginigisa natin yan. Ayan. And of course, with that, bayan natin ilagay yung ating karne ng baka. Ayan. Mix lang po natin. Ayan. Bango. Diba? Ayan, gisa-gisa lang. Tapos at this time, pwede na ho nating lagyan ng ating toyo. Isa rin po yun sa nakalimutan kong pinakita kanina, pero importante po ang toyo sa ingredients natin sa beef pares. So lagyan po natin yan ng siguro 1/2 cup muna ng toyo or soy sauce. Yan yung ating toyo. Pwede natin ilagay yung ating star anise saka yung dahon ng laurel. At ito na yung dry ingredients natin kanina. So ito po yung Chinese 5 spices, and then garlic powder, asin, saka dinikdik na paminta. Yan. Natin ilagay yan. And of course, maglalagay po tayo dito ngayon ng about 5 cups of water. So, yung water po, depende po yung kung gaano kadami yung inyong karne. Yan, 2 cups. Three. And plus 2 cups, 5 cups. Yan, kikita po natin, pwede na po natin itong takpan ng ating pressure cooker sa katamang-tama po yung
nasa linya po tayo kasi makikita nyo minsan sa inyong pressure cooker, di ba? Meron yung max na amount ng sabaw para hindi masyadong marami yung sabaw nilalagay. So tamang-tama lang po, nasa limit tayo noong linya na yon. So ayan, siguro gagawin na lang po natin siguro mga about 6 na lang po na cups of water. So isang cup pa. Ayan. Then tatakpan po natin. Yan, hintayin lang po natin na mag-whistle yan. And titingnan natin kung gaano nakalambot yung ating karne. Yan, mga kasari-sari. Tingnan natin, malambot na yung ating karne. So, titikman ko lang po yung sabaw. Kung mag-a-adjust pa po tayo kasi 1/2 cup lang po yung nilagay ko natin kanina na soy sauce. Yan. So, maglalagay pa po tayo. Ilagay na po natin yung kalahati. Yung half a cup. Yan. At this point, ilalagay ko na po yung ating asukal. Yung brown sugar natin kanina. Yan, 2 tablespoons po ng ating brown sugar. Then titikman ulit natin. So, mag-a-adjust pa tayo sa lasa. So, tikman po natin. Konti na lang po. So, at this point, maglalagay pa po tayo siguro ng about 1/4 cup naman ng soy sauce. Yan. So, total po ng is 1 1/4 cups ng soy sauce yung nilagay natin. So, hayalaan po nating kumulo. Titikman po ulit natin. Yan, okay na. Ang ating, lalagay na lang po natin yung ating slurry dito. Yan. Para lumapot po yung ating sabaw. Kasi mas mainam po yung malapot yung sabaw ng ating beef pares. Yan. Tansyahin lang natin para makita natin kung gaano kalapot. Ayaw po naman natin na masyadong malapot yung ating beef pares. Yan, malapot na siya. Yan. Bango. Mga kaibigan, pakuluan lang natin, then i-plate na po natin.
Ayun, mga kasari-sari, excited na ako sa ating beef pares. Andito na at ready na nating tikman. Ayan, gumawa pa ako ng sinangag o yung tinatawag na garlic fried rice. At tamang-tama yan, kapares ng ating beef pares, di ba? Titikman natin. Ayun, sa may litid ko kukunin. Nako, napakalambot, napakasarap. So good. So tender. Ngayon mga kasari-sari, sunod na naman nating episode. At i-enjoyin ko yung aking beef pares, kaya magluto na po kayo. Napakadali po. At please, continue to follow and subscribe to my YouTube channel, Sari-Saring Luto at Kwento. Saka paki-like na rin po and share para po ma-notify din kayo sa ating susunod na mga episodes ng ating lutuan. Again, this is your Kuya Ron. God bless. Bye-bye!